Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinabalik sa daan, para ikaw ay matagpuan ang mga kabilang nananalig sa inyong anak, at pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito'y talagang mapangatawang ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis sa mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo, at sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami na makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang,
walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Alagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan at kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay ng kakainan ng kordero. Sa gabi rin iyon, lilitsunin nito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin nito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabikis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-daling inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi, handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi, handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi, handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi, handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi, handog. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanila ang tinapay sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay hindi nila sila ipinagkakasalang iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo.
Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapanalig. At ngayon nga po ay Biyernes na sa 15 linggo ng karaniwang panahon. Sasabihin po ng iba, thank God it's Friday. Thank you Lord, Biyernes na at nakaabot kami. Oras na po para pagplanuhan ano ba yung gagawin ngayong weekend. Iba nga po ay long weekend dahil marami pong sinuspending classes sa mga eskwelahan. So Biyernes, Sabado, Linggo. Kayo po ba ay mamamasyal? Kayo po ba ay magsisimba o mamamahinga? Naku, nasama po ba sa plano ang pagsisimba? Pero teka, ano po ba ang inyo napag-usapan sa pamilya? Kayo po ba ay may tinatawag na Sabat? Kayo po ba ay namamahinga kapag Linggo o Sabado ng gabi? Sa ating pong unang pagbasa, ang Pasko o Passover ay isa sa pinakamalagang kaganapan ng mga Hudyo. Katulad po yan ng Semana Santa sa ating mga Kristiyano. Kamaalala natin na ang tinatawag ng Diyos na si Moises, niligtas ang mga tao sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto at nangakong makakasama sila at tayo magpakailanman. Ginampanan po ni Jesus ang kanyang tungkulin bilang kordero ng Pasko sa pamamagitan po ng pag-aalay ng kanyang sarili sa krus para sa atin. Siya po ang Panginoon ng mga Panginoon, hindi lamang ng Sabat na narinig natin sa Ebanghelyo. Ang sinasabi pong Sabat ay hinahalin tulad sa araw ng kapahingahan ng Diyos pagkatapos ng mga araw ng paglikha or creation. Ito po ay sinasadya para maging kaluwagan o kapahingahan para sa mga tao. Kaya bilang isang batas ng pananampalataya, ito po ay ipinataw sa tao. Sinasabi pa nga po na hindi tinatag ng Diyos ang Sabat upang magdagdag na mga pasanin sa mga tao na sapat na sa pagkakabigat ng pasan sa buhay. Ang Sabat po ay isang sandali o pagkakataon upang huminto at maglaan ng oras upang higit na mas makilala ang Diyos na ang ikasasaya ay ang makasama sila. So dapat po, hindi ito tingnan bilang isang obligasyon o pabigat, di ba? It was given to us as a time of rest. Kaya po sinasabi natin, 7 ang araw ng isang linggo. Pero may isang araw na hinihiling tayong magpahinga. Kung ito po ay batas, paano niyo po ba tinitingnan ng batas, mga kapanalig? Ito yung mga tuntunin at regulasyon. Tinataguyod ni Jesus ang mga regulasyon na ito. Hindi niya nais ang kawalan ng batas, kundi tinitingnan niya ang pangangailangan ng mga batas na ito. Kaya kumain sila ng bunga ng trigo, binanggit niya ang pangunguna kung ano nangyari kay David at sa kanyang mga kasama sa lumang tipan. Itinuturo pa ng mga Pariseo ang tradisyonal na pagdiriwang ng Sabat. Ito ay ayon sa batas na alam nila pero nabigo silang maunawaan ang mismong turo ni Jesus. Ang anak ng tao, ang Panginoon ng Sabat. Masyado po silang abala sa mga alituntunin, mga regulasyon, mga batas, mga handog na walang laman at walang ibig sabihin. At hindi nila nakuha ang siyang kahulugan ng mensahe ni Jesus, ang awa at habag sa kapwa-tao. Ito ang tunay niyang mensahe, ang pag-ibig ng Diyos. Ang mga Pariseo po ay parang mga kakaibang tao. May kilala po ba kayong ganito? Na mas pinapatingkad kung ano yung batas ng simbahan kaysa sa pagbibigay sa kapwa-tao. Ang Sabat po ay para sa mga Hudyo, pinakabanal na pista. Kaya nang angkinin ni Jesus at sinabing siya ang Panginoon ng Sabat, isa po itong napakatapang na pahayag. Ngunit si Jesus ay hindi natatakot na gawin ang deklarasyon na ito dahil alam niya na siya ay gumagawa ng isang malaking pag-aangkin
dahil siya ang anak ng Diyos. Ano po ba ang inyong mga batas na sinusunod? Nakabubuti po ba ito para sa inyo at para sa ibang tao? Ang mga Pariseo po kasi maingat na sumusunod sa lahat ng kanilang mga tradisyon. Kaya naging mas mahalaga pa ito sa pagiging kapwa o sa pagiging kapwa-tao. Kaya ipinakita po sa kanila ni Jesus na kahit sa lumang tipan, higit na hinahangan ng Diyos ang awa kaysa sakripisyo. Sa ating pong tunay na buhay ngayon, mga kapanalig, maaari itong maging isang tunay na tukso na tuparin ang batas at maging kadugod-dugod sa harap ng Diyos. Ngunit hindi at wala kang kapwa-tao. Kaya hinahamon tayo ni Jesus na mag-isip at kumilos ng iba. Dahil para sa Kanya, ang pagsasagawa ng awa at habag o practices of mercy and compassion, lalo na sa mga walang kasalanan, nangangailangan, ay higit na mahalaga kaysa sa paghahain sa templo, mga ritual na walang laman. Kaya hingin po natin sa Panginoon na palayain tayo sa pagkaalipin sa batas. At tulungan tayong maintindihan na mercy is the true heart of the law. Ang habag, ang tunay na puso ng batas. Sa panawagan po ni Jesus sa atin ay mahalin ang sarili at ang iba, tulad ng pagmamahal niya sa atin, gaya mo na nagawa ni Jesus. Ganito ba tayo nabubuhay ngayon? Inuuna ang pag-ibig sa Diyos at sa ibang tao bago ang sarili? O tayo nagpapakabala sa mga pagsunod sa mga alituntunin ng simbahan at nakalimutan na mahalin ang iba gaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin? Isa lamang po ang nais niyang iwan sa atin, ang mahal na Panginoong Hesukristo, ang mahalin natin ang ating kapwa-tao. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo na sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ating idanalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi maggamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aani ng kanilang pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan na mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, huwag mo kaming hingan ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo.
sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa papupuri namin, nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin tong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakikipagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong mga kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose, ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pablo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, may pagdiwanawaan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang natin parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng
sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsasalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, humayo kayong taglay ang pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sempiterna gloria. Vivitam si eterno, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagpakaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan na sila'y magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga panirang kapangyarihan ng kaaway. Manahon nawa rito ang iyong mga anghel at na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Este fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos, na sa ilalim ng kamangha-manghamong sakramento ay iniwan mo sa amin ang alaala na iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mag-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.